Kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel. And kamusta po kayo mga Pilipino sa ating bayan dyan sa Pilipinas, no? At syempre po, no, ay batiin po natin again all over and over, no, and every day forever ang ating pong overseas Filipino workers. Yan po ang ating pong Filipino workers ay saludo po tayo dyan, no, dahil kayo po ay talagang bayani ng ating bayan. Hindi po yan sa remittances, kundi sa isang bagay na kayo ay nagsasakripisyo upang maiahon natin ang ating mga ano ba yan, mahal sa buhay. Kaya saludo ako sa inyo mga chong. Ingat kayo palagi at sana po, no, always watch your health and just drink water with lemon if you want. Tayo po ay ginagawa po rin natin yan dito, kaya nakakatulong naman po. Kaya again, always take care of your health and yourself, of course. Okay? Alright, at syempre po, ay gusto ko rin pong pasalamatan ang mga bago nating subscriber kasi po medyo lumampas na tayo, naka 500 na po tayo mga subscribers. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers at sa mga dati rin pong subscriber na simula po nung una ay hanggang dito, nandito pa rin tayo, kayo. Salamat na salamat din po sa inyo, and again, sa mga taong napapadaan din ay subscribe naman dyan, like, mag-comment kayo, mas maganda siya, shout out natin kayo, okay? Alright, speaking of subscribers, ay namili po kami ni Finas Expose. Hi to you, Finas Expose. At gusto lang nating sagutin ang kanilang mga comment, no? Alam mo naman yan ang isa sa ating option dito. But anyway, unahin muna natin ang positive. Or let's say, maganda. At meron hindi naman negative, parang against lang, no? Sa kanyang mga opinion. Kasi every opinions ng mga viewers natin at ang mga nagko-comment, subscribers, ay nire-respeto natin yan. As long as walang foul masyado, then we are good. Okay? Alright. Dito po sa nagsabi, sa una ay si Rainer Ranolo, at siya po ay hindi natin alam po siya ay OFW, no, but sinabi niya sa comment sa ating channel ay hindi ka namin iiwan. Ito yata yung vlog ni Vice President Sara, yung kanyang message, no, hindi ka namin iiwan hanggang kamatayan. Whoa, what the heck? Why? Dahil kailangan ka ng sambayan ng Pilipino. That's right, no. Totoo yan, no? At kahit naman sino, kahit ako po, no, ay kailangan natin talaga si Sara Duterte. Kasi nakikita nyo naman yung kanyang ginagawa. Ang sabi ng iba, puro photo of luck daw si Sara. Hindi po. Ang hirap po sa mga troll at saka yung mga tumitira sa ating VP, sinasabi nila photo op. Pag wala namang ginagawa, sabihin, tamad. Diba? Kaya ang utak ng mga troll talaga is as long as na may masabi sila against Sara, nandun na yun. No? Pero alam naman natin at alam din ng sambayan ng Pilipino na hindi siya ganun tao. She is just work, and working. Okay? So, salamat sa iyo, Mr. Rainer Ranolo. Mabuhay ka at ingat po kung saan ka man nando, no? At salamat po sa comment nyo. At syempre, may nag-opinion din, may nag-comment din. Ito naman yung nakaraan ko ring vlog. I think it's about Pastor Kibuloy, no? At ito sabi niya, "Hi, nako! Oh, by the way, this is from at Phil, XX6FU. Pambihira naman yan, Phil, but it's okay. Ay nako, isa ka rin ba sa mga nabudol ni Kibuloy? Pambihira naman. Hindi po, ma'am o sir, Phil yan, daw lalaki, I'm sorry. Pero sir, hindi po tayo nabudol ni Pastor Kibuloy. Ang akin lang naman po kasi ay alam naman natin at ramdam ko na talagang there is a unfair treatment dito para po sa akin as na nakakarami. Anyway, para sa kanya, kay Pastor Kibuloy, na siya lang daw ang anak ng Diyos na sa may kaligtasan, hindi ko masyado, teka muna. At kailangan magbayad sa kanya. Sa kanya lang daw ang kaligtasan at kailangan magbayad sa kanya. I really don't get it. Sabi niya, anak siya ng Diyos. Well, kahit naman tayo, anak ng Diyos. Siyempre, sabi niya rin yun, di ba? Meron bang ganyan na takot? At tapos, meron pa mga miyembro nilang babae halos dumaan sa nire-rape. Yun. Doon tayo medyo questionable dyan, no? Let's give the person the benefit of the doubt na hindi pa naman siya talaga na papatunayan na ginawa niya yun. Meron siyang kaso dito sa US actually, no? And unfortunately, hindi na masyadong pinapansin. I'm not sure why, no? Kasi nag-aaral din ako ng update dito sa US at hindi na masyadong pinapansin. At meron po nakarating, no, dito sa US na wala silang makitang matibay na ebidensya against Pastor Kibuloy. Yun ang sabi. But we're still waiting, di ba? So, sabi niya rito na wala rong pag-asa talaga sa korte kapag milyon naman ang suhol. So lumalabas dito na pag daw sa korte dinala ni Pastor Kibuloy, which is Pastor Kibuloy is wanting to bring the case to the court, ay masusuhulan niya raw ng milyon, okay na. Alam niyo mga chong, ang akin lang naman, may tama at may mali naman dito si Mr. Phil. Kasi po,
unfortunately, whether you like it or not, guys, ang korte sa Pilipinas, hindi lahat, may mga ilan-ilan na lalagayan talaga. Yes. And, yes, may katwiran siya doon. Pero, hindi natin pwedeng lahatin po ang korte. Siyempre, kung ako yung judge, ako yung prosecutor, or ako yung mga defense, ako yung abogado, at wala naman akong ganun, hindi naman ako nilalagayan, siyempre, masasaktan din ako. So, hindi lahat. Meron, pero hindi lahat. So, we are not really sure kung nagbibigay nga ba si pastor ng milyon sa bawat korte. Kaya nga sabi niya, kung nakikita nyo, napanood nyo, dalhin nyo siya sa Supreme Court, sa higher court, o saan mang court, basta wag lang basketball court. No? Dahil makaka-72 points na naman yan. But anyway, kaya ako sinasabi yon is, let's give them a chance. Kasi Manong, ay sa totoo talaga, it's not fair. Kasi ginigisa siya sa sarili niya mantika sa Senado. Ang court po, kapag ipinasok yan, there is a possibility na may fair trial kasi merong positive and negative na mga witnesses. Kung matatandaan nyo, Manong Phil, ay may mga witness si virus na hindi or questionable ang pagkatao. And I don't wanna be on that topic anymore kasi napag-usapan na po natin yan. But if you can watch my previous vlog, then you will understand. If not, comment kayo and I will answer you again. Okay? Anyway, yun lang po masasabi ko. At again, ginagala ko po ang inyong opinion. Wala po tayong problema doon. At salamat po sa pag-comment. Okay? Alright, Mr. P. At ingat po kayo diyan. Okay, alright. At syempre, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ipaalam sa inyo, let update na naman ay ating po. Yes, best performing cabinet official. Nasa 65% po siya, satisfaction rate. Napakatindi po niyan, no? At alam mo, overwhelming na eh. Dahil nga po si Vice President Sara, no? Kung hindi trust rating record, performance record, she always in number 1. Ayun. Kaya nga yan nga po yung sinasabi ko na work lang talaga siya at hindi niya masyado pinapansin yung mga troll at saka yung mga tumitira sa kanya. Kasi alam niya naman hindi totoo eh. And besides, the good thing with VP Sara is pag merong troll na nagbibintang o nagtetread na ito yung ginagawa niyang mali, sinasagot agad yan ng ating VP, which is that's the good one for her. Tulad siya ng tatay niya na kapag may naninira sa kanya o may tumitira sa kanya o may nagsasabi na ganito ang ginagawa nilang mali, sinasagot agad nila ni VP excuse me, yung mga paratang sa kanila. And it really helps, no? Hindi yan katulad ni BBM na walang salita, no? Hindi siya umiimik, basta wala na lang, that's it. Ganun na lang. Sabi nga ni Mama Harlika, ang ating puting ibon ay sabi ron nila, ang katulad daw ng administration na to, less talk, less mistake. Ayun. Yan muna tayo Anyway, ito po ang topic natin ngayon. No? Kung natatandaan nyo, nag-vlog na rin po ako rito kung gaano binabastos talaga ni Butod, ni First Lady Rita Marcos na yung tungkol po sa kanyang parang pag-iisnab ba sa ating Vice Presidente. You know, if you're really a professional, especially she's a lawyer, being a professional, hindi niya dapat ginagawa yun. Let's say sabihin mong inis sa tao. Yan, lagay na natin doon. Lalo naman talaga di ba? Pero as a professional, you should be, you know, I don't know, it's not really good to say fake news or magpaka-plastic ka na lang, ngiti ka na lang kay VP Sara or whatever. But parang nawawala yung pagka, kasi First Lady siya and she represents also the Philippines as the First Lady. Pero kung gano'n yung asal niya, asal bugok, ay talagang hindi maganda sa harapan ng mga tao. Kasi nagre-reflect siya sa ibang bansa eh. Pinag-uusapan na nga yan nung una, ngayon pinag-uusapan na naman yung ginawa niyang pang-i-snap o pambabasto sa ating VP. Well, all I can say is, ito pong si babaeng si First Lady, yun ba yan? Nasanay na ako kay Mama Halika. Ay, parang, di ba, parang, marami kasi, kung makikita niyo sa Facebook, may ilan-ilan pa rin mga tao na iniisip nila itong taong to ay matino. Pero, nakikita nyo eh. I mean, hindi nyo man nakikita sa direkta na kung ano yung ugali niya. Pero sa kilos niya, you can tell that she got attitude. No? Eh, ang masakit ito, unang pamilya pa ng Pilipinas. Hindi bale kung asawa lang yan ng congressman. Kahit nga asawa ng congressman, pangit din eh. Asawa nga ng congressman, pangit din eh. Pero, ibig sabihin, siya ang First Lady, nagpapakita siya ng ganun. Kaya nakakahiya po talaga. Di ba? Ito, tingnan po natin at papakita po sa inyo ang sample. Ayan. Ayan. Yes. Yan, katulad yan. Kilala nyo ba yung tao na yan? Di ba? Diba kayo, baka may nagsabi. Nakatalikod eh. Paano kung makikita? Anyway, pasensya na kayo mga chok. Kahit nakatalikod ang hinayupak na yan, kapal na mukha na yan, ay nandyan din. Ayan.
Yan po si Robles, yung sa PCSO na taksakan ng kapal ng mukha at saka scammer po ng PCSO. You know, the thing here talaga, if you are really care for your country at nakikita na naman na may mga issue at mga scam na nangyayari sa department na yon, dapat ito si Budol, si President BBM, ay siya na mismo nagsasabi na, magpahinga ka lang muna dahil masyado ka ng basang-basa at nakikita na yung ugali mo, yung style mo bulok. Pero nandiyan pa rin, di ba? Delikadese, wala tong administration na to. I really don't know why. Pinahakat lang niyo. I guess yan yung Nagpatakam lang. Nagpatakam lang. Hindi ako natatawag mo. Hindi, nandito ko. Pita. Kaya lumapit ako. Dito ka na nga, di ba? Dito ka na, saka pupunta. Yan, dito. Pinali na ni BBM, Sabi ko kung ganyan yung pakamali dito sa plano. Ito hindi ko lang maintindihan hindi ko lang makikita to kasi parang pala mga presidente na nakasama ng baby, bababa. Hindi naman ganun. Parang natural walking to the however, parang alam niyo yung parang nag-escort ka na bigla kang iiwanan tapos babalik. Parang siyempre pwede naman siya maglakad or kasi tulad ni President Biden at ni First Lady, dire-diretso sila maglakad. At kung kakamay man ang presidente, ay naandun na ni First Lady. Kasama niya lang. Kasi nakikipagkamay na rin. So, I really don't understand bakit gano'n ang style dito. And, I don't know, maybe sanay na ako sa mga tao normal, no? Ayan natin, ayan ha. Ano? Ganda tignan no mga chong? Sabi mo, pagbalik ko ako rin presidente. Ako naman sumbay na to. Magaling ko masyado. Kapit sa tao. Ako bahala sa'yo. Diba? Hindi na naris no? Narisip. Yan. Ayan na. Dito ko dyan! Dito ako. Dito ko sasampalin itong asawa ko, ha? Kinakausap na naman yan. Diba? Ganyan. Magpupwesto ako. Sige na, magkat ka na. Baka mabuksan ko pa ng asawa mo, diba? Ayan. Malalaway ang ating conclusion po rito mga chong. Inulit na naman niya yung kabastusan sa ating Vice Presidente. And marami mga influential vloggers na nagsasabi na hindi daw, mabait naman daw si pati ako nakakalimutan ko na kasi isip ko agad mga chong ahas si First Lady na lang para at paninirang puri lang daw yung ginagawa. Dito pala kitang-kita nyo na iniisdam niya ang VP. Vice President yan. And once her husband goes to another country to pasyal, ay sabihin, para raw may puntahan, siya ang Commander-in-Chief. Di ba? And the respect here, it's dapat talaga ganun Pero sabi nga nila, pagka ang totoong tao ay talaga marunong respeto. Pero pag may ugali talagang masama, which is nakikita nyo, wala talaga. Anyway, mga chong, ang akin lang po, this is the second time na ginagawa ng ating First Lady sa ating VP. Wala na tayong magagawa doon. That's how it is. No? Yan talaga ugali ng unang ginang. And to compare this to other unang ginang, talagang ito ang the worst ginang na nakita ko. Anyway, it's not gonna... Walang mawawala naman kay Sara Sara is still number one and people loves her. So, wala. Itong isa ay sapilitan na lang ang ginagawa niya. Kaya ka lang naman naandyan dahil nakapwesto pa ang waswit mo. Pero pag kayo nasipa, wala ka na. Kakasuwang ka pa. Anyway mga chong, abangan nyo ang aking ibang topic. And isa lang po ito sa inuumpisa kong topic pala this week. And I hope on my next video ay subaybayan nyo po. Okay? Again, ang masasabi ko lang po mga chong, you know the real color of this person. At kayo na pong bahala ang humusga sa taong butod. Alam niyo. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay medyo
maging maliwanag sa inyo ang ating pinag-usapan. And again, God bless po sa inyo lahat at sana po ay lagi kayong mag-iingat. Okay? Lalo na po sa mga OFW. At again, kung may comment kayo, just let me know. I-comment nyo lang dito sa ating channel and we will answer it. At kung ano yung gusto nyo nating i-react, we will do it. At sa inyo mga OFW, shout out na lang. Lagyan nyo lang kung nasaan kayo, katulad po ng ginawa ng una, ay upang ma-shout out namin kayo. Okay? God bless po sa ating lahat mga kaibigan, mga chong, mga kababayan, mga ka-OFWs. Sabi nga ng ating mahal na VP Sara, mahalin natin po ang Pilipinas. Talaga naman po. Okay? Already.